Darling. 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 Yes, darling. Sa ilalim ng kanyang bantog na pangalan at sa gisag panulat na Quijano de Manila, Yung Quijano, nandun lahat ng letters ng Joaquin. ay nailathala ang mga iba't ibang klasikong kayamanan ng Filipinong panitikan na ang mga tema at mensahe ay nananatiling napapanahon lumipas man ang maraming taon. Kinilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay at pinakamahalagang nobelista, mananaysay, makata, mandudula at periodista, hindi lamang ng kanyang panahon, bagkus hanggang sa kasalukuyan. Malalim ang pagmamahal niya. Tunay kat tao. Consummate. Idol. Dakilang tao. He's a genius. Itinuturing buhon at higante ng panitikang Pilipino. Ating pasukin ang makulay na mundo ng puno ng imahinasyon ni pambansang alagad ng sining para sa panitikan. Nick Joaquin. There's nothing typical about Nick Joaquin when you think of most other writers out there. Si Nick ay isang writer na matatawag nating talagang napaka-complete writer. His own excellence, is what you try to imitate or try to emulate. He was a genuine keeper of memory. His writing was always elegant. Ang prose niya was very rich, Maybe partly because of his Spanish background. Ipinanganak si Nicomedes Nick Marquez Joaquin noong ika-4 ng Mayo taong 1917 sa Paco, Manila sa mag-asawang Leocadio Joaquin, isang abogado at veterano mula sa himagsikang 1896, at Salome Marquez, na guro ng Ingles at Espanyol. Panglima si Nick o Onching sa 10 magkakapatid. Lumaki man sa pribilehyo, siya ay tahimik, mahiyain at madasaling bata. Dahil sa impluwensya ng ama't ina, kinalakihan ni Nick at ang kanyang mga kapatid ang mundo ng musika at literatura. Bata pa lamang, mahilig na magbasa at magsulat si Nick. Pula-tula, kasaysayan, hanggang Biblia ay nabasa ni Nick. Dahil sa hilig sa pagbabasa, kinunan siya ng kanyang ama ng tarheta sa pambansang aklatan kung saang maghapon nagbabasa ng sari-saring libro si Nick. He started reading when he was young, and his highlight of childhood was getting his card for the National Library. He had his own. Nagbago ang takbo ng buhay ng kanilang pamilya nang mamatay ang kanilang ama. 3 taon siyang nag-aral sa Mapa High School nang nagdesisyon siyang tumigil sa formal na pag-aaral. Pakiramdam niya ay nasa labas ng silid-aralan ang hinahanap niyang mga kaalaman. Namatay ng maaga yung kanilang ama na abogado. Kaya mga high school pa lang sila, nagtrabaho na siya. Hindi man siya nakatapos ng high school, hindi man siya nakatapos ng college. People like Nick Joaquin, hindi naman nag-workshop yan. Wala namang PhD ang mga yan. In fact, wala namang degree si Nick Joaquin apart from his associate in arts. He and I never attended workshop. He wasn't a believer of formal education. At least for himself, he felt he would learn more if he were outside. But they were consummate readers and writers. Marami siyang libro. So ito bale ang naging guro niya, hindi mga tao. Sa kanyang kabataan, pumasok si Nick sa isang panaderya sa Pasay bago siya nagtrabaho sa Tribune, kung saan nagsimula ang habang buhay niyang asosasyon sa mundo ng paglalathala at panitikan. Ayon kay Nick, si Ginoong Serafin Lanot ang nakadiskubre sa kanya bilang manunulat. Taong 1934, unang nailathala ang tulang ginawa ni Nick Joaquin sa dyaryo ng Tribune, kung saan siya'y nagtatrabaho nang siya'y 17 gulang pa lamang. Actually, hindi sila nag-meet kasi tumakbo na yun. Pagkatakbo niya, wala na magawa si Papa. Until nga, nung nag-submit ako ng tula sa Free Press, kasi literary editor din siya. Nakita niya yung pangalan ko, sabi niya, "How are you related to Serafin Lanot?" "He's my father," sabi ko. Sabi niya, "Okay, darling, wait for me, I'll take you home."
So I can see my old friend again. Patuloy sa pagsusulat at pagpapasa ng kanyang mga trabaho sa iba't ibang dyaryo si Nick Joaquin. Dito unti-unting nakilala ang kanyang galing sa mga nalalathalang gawa, gaya ng Three Generations, taong 1944 sa Herald Midweek Magazine. Habang ang ilan sa kanyang mga obra ay nagwagi sa iba't ibang patimpalak tulad ng Summer Solstice, taong 1945 sa Philippine Free Press at Guardia de Honor, taong 1949 sa parehong lathalaan. Ginawaran din siya ng Universidad ng Santo Tomas ng Associate in Art Certificate. Ang kanyang sanaysay na La Naval de Manila naman ay nagwagi sa isang patimpalak na pinangunahan ng mga Dominikano at nagbigay sa kanya ng scholarship sa St. Albert College, isang monasteryong pinapatakbo ng parehong relihiyosong orden. There was a contest and he won in that contest. He wrote La Naval de Manila. Biglang the Dominicans saw, wow, this is beautiful, no, what he had written because it's historical. So La Naval came as a turning point in his life also because it won a recognition, and that recognition led to him getting a grant from the UST. He went to Hong Kong and he studied at the Dominican monastery there. Then he came back. That, I believe, is when he realized he could have stayed on in the seminary. He wanted to write so much more. By being in the priesthood, it would have curtailed his writing. Taong 1950, bumalik si Nick Joaquin sa Pilipinas mula sa Hong Kong. Sa kanyang pagbabalik, ipinagpatuloy niya ang pagsusulat at pag-aambag ng kanyang mga likhang tula at kwento sa mga dyaryo at magazine. Dito, patuloy siyang nananalo sa iba't ibang pambansang patimpalak para sa panitikan. Pumasok siya bilang proofreader sa Philippine Free Press at kinalaunan ay naging manunulat sa nasabing periodiko, tagasuri ng pelikula, assistant editor, hanggang siya ay maging literary editor. Nick Joaquin, ginagamit niya sa pagsusulat ng kwento, tula, ang Quijano de Manila sa pagsusulat ng periodismo. Pagising niyan, magsisimba yan. Tapos, pagdating, mag-aalmusal, magbabasa ng dyaryo. Pagkatapos, mag-umpisa na siya na magsulat. Habang nagsusulat siya, may beer siya sa tabi. Kahit na anong lasing niyan sa gabi, kinabukasan, maagang gigising niya, susulatin. Magsusulat siya handwritten. Tatangalian yan, tapos matutulog yan tanghali. mga 3:00, gigising na yan, pupunta yan sa opisina. At saka niya itatype yung kanyang article na sinulat sa kamay. So siya yung hindi diretso sa makinilya magsulat. Tsaka 2 daliri lang yan pero mabilis. Tapos, after that, he also liked the socialization. Sa gabi, gustong-gusto niyan mamamasyal, makikinig ng tugtugin, mga music na gusto niya, kasama na yung mga kaibigan. I don't know nga how we used to do it kasi wala pang texting nun eh. Ewan ko kung paano kami nagko-communicate, magkakaalamanan yan. Oy, nagyayaya si Nick, inuman daw. Mahabang mesa. Siya yung sagot niya, yung mga beer ng mga tao doon. Na walang katapusan niya kanyang pag-iinom mula umaga hanggang gabi. Padrino siya. Kasi siya yung babayad sa lahat ng iinumin nyo eh. Kung saan sa kami dinadala niyan eh. Oo nga, at sabihin mo ng lasenggo siya, although hindi mo naman malalaman kung talagang lasing siya o nagkukunwaring lasing lang. At some point, pinapagalitan kami lagi. Tamad daw kami. Kasi bakit daw inom kami ng inom lang. Siya rin, gano'n kasama namin siya. So you would think na parang lasing siya. But he never got drunk. He never got drunk. He would remember what he hears and also what he says. Mahilig siyang kumanta. May isa nga siyang paboritong kanta no, na He managed to work in all his literary friends in the lyrics of that song. binigyan niya ng sarili niyang lyrics yan. You're the top, you're my young volcano, you're the top, you're Virgin Moreno, you're the southern side of Caballos violin, you're Lechon de Leche, you're Escabeche, you're Nick Joaquin. Tapos tataas niya yung ano yan, tapos yung kanyang panyang, lalo niya sinisingahan, ginagano. Pag uwi na siya, if I cannot bring him home, well, I will get the taxi in front, you know, sasabihin ko sa taxi driver, "Oy," sabi ko, pag-ingatan mo yan, yaman ng bayan yan, si Nick Joaquin yan.
The driver usually doesn't know naman. Pag meron siyang deadline, kahit na anong oras pa siya umuwi ng itong nakalipas na araw o gabi, nandoon sa kanilang mesa ang kanilang manuskrito. Tapos, Sa paglao ng panahon, lumago ang karera ni Nick Joaquin sa mundo ng panitikan at periodismo. Itinuturing siyang bilang isa sa pinakamahahalagang manunulat na Filipino mula sa tula, nobela, dula, maikling kwento, hanggang sa mga sanaysay at talambuhay. na nagsulat din siya ng mga libro para sa mga bata, halimbawa. Ano? At bihirang-bihira yan sa mga batikang manunulat natin. Binigyan niya yung pansin, yung pangailangan para sa mga kabataan natin na makapagbasa ng bago at exciting na material. My favorite piece of work by Nick Joaquin is still the one that struck me between the eyes when I read it. That was his poem, Innocence of Solomon. Ito yung kanyang unang tula na nilimbag noong 1938 yata. Sheba, Sheba, close your eyes. The apes defile the ivory temple. The peacocks chant dark blasphemies, but I take your body from mine to crumple. Nahanap ko ang mismong kopya nito sa Sunday Tribune magazine. Ipinakita ko sa kanya yun. Tuwan-tuwa ako. Sabi ko, Mr. Joaquin, this was your first published poem. At biro niya sa akin, naku, wag maipakita sa akin yan. Baka hindi na bumalik sa yan. Pinakakilala sa lahat ng mga sinulat niya yung portrait of the artist as a Filipino. Kasi pagsulat ni Nick Joaquin, dalawang level parati eh. Meron storya na tungkol sa isang pamilya, pero meron ding mas malalim na kahulugan yung storya na tungkol sa ating bansa. I was asked by Cecil Guidote Alvarez, who was then initiating PETA, no? She commissioned me and a writer friend from UP, Franklin Osorio, to translate yung portrait of the artist ni Nick into Tagalog. So it was the first production of what became known as Larawan in Filipino. This gave me my own way of doing portrait sa larangan naman ng teatro, dun mismo sa Intramuros sa Fort Santiago. And it had a marvelous run for more than a year. It also featured mga artista. Tuwan-tuwa rin si Nick, and he was there every night, almost every night. That was very memorable because the main, parang the climactic scene, which features a procession na being overlooked from the Malasigan house, no? Of course, sa proscenium, hindi mo ma-feature yan, parang tinitignan lang nila. Dito, nagawa. Dahil may rampart, so meron talaga kaming prosesyon. Kasali gabi-gabi si Nick. Masiglang magsigla kasi siyempre meron muna siyang toma ng beer bago umakyat. There's another important essay he wrote, which is often quoted, entitled The Heritage of Smallness. Ang dami rin galit sa kanya dyan. Parang pinapalabas niya, ang Pilipino, may tingi mentality. Totoo naman at that time, even up to now. I tried to teach him, and I also learned from him, like for instance, the heritage of smallness. Because for all his brilliance, Nick had very little knowledge of social anthropology. Ipinamalas ni Nick Joaquin ang tunay na kahusayan ng Filipinong henyo. Ang natatanging paraan niya sa paggamit ng wikang Ingles ay binansagang Joaquinesque o Joaquinesquerie. Bukod dito, binigyan niya ng panibagong anyo at buhay ang estilo ng Filipinong periodismo na niyakap at tinangkilik ng kanyang mga mambabasa. Got used to the English language. He really hasn't written, as far as I know, he hasn't written anything in Filipino, but it's Joaquinesquerie because the subject matter is Filipino. Pag nagsulat siya ng prosa sa Ingles, talagang ang mahuhuli mo dyan ay yung mga tunog ng Kastila. Pagka makulay, mabulaklak, hindi naman nakakauyam. Pero talagang napakapuno at komplikado lang ng kanyang description ng mga eksena na lumabas sa Free Press bilang Quijano de Manila.
makikita mo dito na kontrolado yung pace ng kanyang pagre-report. Makikita mo yung biglang nagiging restrained and dramatic in its own way. Yung tinatawag ngayong literary journalism, noong time na yun, hindi ganun, wala namang ganung term, pero nagkaroon ng ganung term, creative non-fiction o kaya literary journalism. Siya bali yung isa sa mga nag-umpisa ng ganun na gumagamit ng literary methods sa pagre-report. Umani ng iba't ibang pagkilala, parangal at gawad si pambansang alagad ng sining, Nick Joaquin. Si Nick Joaquin na-pick up din ng Penguin Books. Hindi lang tayo ang mga readers niya, hindi lang mga Pilipino ang makaka-appreciate sa kanya, kundi yung international mga readers. Even New York Times has already reviewed him. Ang pagsusulat ni Nick transcends time. Hindi naman siya nagsusulat para sumunod sa panahon. Meron siyang sariling panahon. Ibinigay siya ng parangal na maging national artist. Nung una, his first reaction was, no way. Dahil meron siyang mga kaibigan na mga nasa arts din na nakulong. Una na si Pete Lacaba. And then that idea came out na it was one way he could save Pete Lacaba out of prison. Late, ang kwento niya sa akin, ang advice daw sa kanya, tanggapin mo na muna ang award. Sa awarding makikita mo si Marcos o si Enrile, tsaka mo ilapit. So pumayag siya daw sa ganung kondisyon na. Nung mismong awarding night, kinausap niya si Enrile. Narinig sila ni Marcos. Sabi daw ni Marcos sa kanya, okay Nick, this release will be part of your prize. The following day, na-release na ako. So ito yung kanyang advokasya na dapat merong free voice, free press, at dapat ilabas yan. One of the things he did as a national artist, he was able to get his medallion. What he did was he gave it to La Naval. It is now in Santo Domingo. Ang mayamang panitikan ni pambansang alagad ng sining, Nick Joaquin, ay di lamang sumasalamin sa nakaraan ng Pilipinas. Ang mga ito ay nagpapakita din ng malalim at mahalagang kabatiran ng isang henyong manunulat sa kasaysayan at kamalayan ng kanyang bayan. His book on history, A Question of Heroes. Meron siyang series na ginawang articles about heroes, mga national heroes ng Pilipinas. I think that is his, insofar as his journalism is concerned, I think that is his best. We agreed on Rizal. We disagreed on Spain. Yan. Kasi Nick was a Hispanophile, and everything that we have that is good came from Spain. I disagree. As a matter of fact, I would always arguments by saying, Nick, never forget the Spaniards killed Rizal. Silencio na siya. He had these views on Filipino nationalism that other writers never had. Malalim ang kanyang thinking, malalim din ang kanyang nationalismo. Ang legasiyang ipinamana ng pambansang alagad ng sining Nick Joaquin ay tunay na kayamanang panitikan ng lahing kayumanggi, kayamanan ng kulturang Pilipino. I really miss him the most. Nung namatay siya, I really cried. Like I said, wala akong makausap the way I had long talks with Nick. Parang nakakayak pag naaalala ko how happy we used to be when we were young. Sinisikap ko pa rin naman, Nick, na sundin yung mga yung ehemplo mo na pagsulat hanggat kakayanin at discipline and industry and consistency as a writer. And that, I think, is Nick Joaquin's best legacy to younger Filipino writers to keep producing that kind of art throughout their life. I wish
the future generations look more into our culture, our history, our arts, because that's who we are. And I think we can learn so much from him. Well, hopefully, 50, 100, 1,000 years from now, Nick Joaquin will live. Nick Joaquin, dakilang pambansang alagad ng sining para sa panitikan. Sagisag Kultura ng Pilipinas. You're the top, you're the Colosseum, you're the top, you're the Louvre Museum, you're the melody from a symphony by Strauss, you're a Bendelsbaum, a Shakespeare sonnet, you're Mickey Mouse, you're the Nile, you're the Tower of Pisa. Ako ay Pilipino, lahing matapang, lahing matalino, nalakbay ko ng mundo. Walang unos o bagyo sa aking gugupo, lahi ng matatag. Ako ay Filipino. Ako ay Filipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Filipino. Ako'y makatao, saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing, habang buhay, Filipino. Ikot sandaang mga isla, magkakahiwalay ngunit nagkakaisa. Tahanan ng aming lahi, mga pook na aming ninimiti. Puno ng kasaysayan, puno ng hiwaga, sa mga lugar na ito nakatanim ang ugat ng pagka-Pilipino.